Tayo pong lahat, inaamin ko sa sa makapangyarihang makapangyarihang Diyos Diyos at at sa inyong mga kapatid na na lubha lubha akong akong nagkasala nagkasala sa sa isip, isip, sa sa salita at sa sa gawa, gawa, at at sa sa aking aking pagkukulang. pagkukulang. Kaya Kaya sinasamo isinasamo ko ko sa sa mahal mahal na na Birheng Birheng Maria, Maria, sa sa lahat ng lahat ng mga mga anghel anghel at mga banal, at at sa sa inyong inyong mga mga kapatid, kapatid, na na ako'y ako'y ipanalangin ipanalangin sa sa Panginoong Panginoong ating ating Diyos. Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang kapayapaan sa mundo. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang mga OFW. Pagdasal natin ang kalusugan ni Nanay Feli, Leoncia, Alona, Teresita, Sister Terry, Sister Eva, Roger, Julie, Juliet, Rudy, Cherry, Lerma, Mario, Amelita, Chris Aquino, Fe. Manalangin tayo. Gayon din ang kalusugan ni Jesus. Ama naming makapangyarihan sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas sa dulot ng iyong salita, ipagkalubong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao upang kami iyong laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao. Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito. Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay sa inyo ngayon? Ngunit kaingat kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.
Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Di ba't sadyang may kapang sarili, dapat hainan ang pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay, pagsakapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap, at tandaan ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan niyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-litang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kahit sino mang magpawalang halaga, kahit sa kaliit-litang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay bibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin niyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan nais lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal ay sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Meron po tayong sikat, palasak na kasabihan. Maraming namamatay sa maling akala. Ito'y kapag dahil sa maling impormasyon o impresyon ay napapahamak tayo o ang ibang tao. Halimbawa na lang po, yung gerang nagaganap ngayon sa pagitan ng magkakampiang Amerika at Israel laban sa Iran. Ang dahilan daw ng talagang pambobomba ng Amerika at Israel sa Iran ay dahil lumilikha ang Iran ng nuclear weapon na mukhang hanggang ngayon ay hindi pa rin naman napapatunayan. So papaano kung maling akala lang yan? Ang dami nang namamatay, ang dami nang naghihirap, at patuloy pang nadadagdagan. Halimbawa din yung mga nangyayaring aksidente sa daan. O di ba? Dahil sa maling akala din yan. Yung akala nung naka-aksidente, walang tatawid, may tumawid. Yung akala ng na-aksidente, walang dumarating na sasakyan, may dumating, patay. At ang dami nang namamatay sa mga maling akala na yan. At tulad din yung mga may maling akala sa pag-ibig. Ang dami nang namamatay, literally and figuratively. Ito yung mga taong kapag tinanong mo, akala ko ba, mahal ka niya, bigla na lang, ngangawa sa'yo habang sinasabi ng malungkot ang mga salita. Akala ko rin, patay na.
Kaya pwede ba, bago magtiwala at maniwala, mag-isip-isip muna, siguraduhin muna, makiramdam muna, mag-imbestiga muna. Kasi marami nang namatay sa maling akala, huwag na nating dagdagan. Sinabi ko po ito as an intro dahil sa paniniwala ko, nagbibigay ngayon si Kristo sa atin ng babala para hindi rin tayo mamatay sa maling akala. Ano yung sabi niya dito? Huwag niyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Ibig sabihin, ito yung Hebrew Scriptures. Ito yung Bible nila. Ito yung Old Testament natin, kumbaga. Diba si Jesus, New Testament siya. Pero nung nabubuhay si Jesus, may Bible na sila. Ito yung Hebrew Scriptures o yung Old Testament natin ngayon. Okay? So dumating si Jesus, may Bible. Okay? Nandito yung sinulat ng mga propeta at ang mga batas. Partikular na ang 10 kautusan. Okay? Na napansin nating binibigyan ng halaga sa ating unang pagbasa, the Book of Deuteronomy, sapagkat ang Book of Deuteronomy ay libro na nagpapahalaga sa batas na bigay ng Diyos. O yun, sabi ng Panginoon, huwag niyong akalain na naparito ako upang pawalang bisa ito. Naparito ako, hindi upang pawalang bisa ito, kundi para ipaliwanag pa at ganapin ang mga yon. Sa konteksto nung sinasabi ni Jesus, akala kasi ng mga tao noon, binabaliwala nila ni Jesus. Akala nila, binabaliwala ni Jesus ang Hebrew Scriptures, ang kanilang Biblia. Hindi pwedeng mangyari yun. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi. Kasi, ang nagbigay sa kanila nito, ay si Jesus din naman. Dahil siya'y Diyos. Ang Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo, at Diyos na si Jesus ay isa. Nang likhain ng Diyos Ama ang mundo, kasama na doon ang Diyos Anak at Espiritu Santo. Kaya nga sabi, lalangin natin ang tao ayon natin. 3 sila doon. Nang iligtas tayo ni Jesus sa ating kasalanan, kasama doon ang Ama at Espiritu Santo. At ngayong sumasa atin ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kasama ang Diyos Ama at Diyos Anak sa Espiritu Santo. So, ang sinasabi ni Jesus dito, hindi po pwedeng baliwalain ko ang sinabi ko sa inyo. Hindi ako naparito para baliwalain yon. Naparito ako para kumpletohin pa, to fulfill it, para ganapin yon. Because God does not contradict Himself. He wouldn't say one thing and then later on say another thing. Hindi ganun ang Diyos. Consistent ang Diyos. So yun ang sinasabi sa kanila ni Jesus. Hindi ako naparito para baguhin ang sinabi ko na sa inyo. Paano natin i-relate ito sa ating sarili? Simple lang. May mga sinabi na ang Diyos sa atin. Ang ilan dito, halimbawa, I will be with you always until the end of time. No weapon formed against you shall prosper. For I know the plans I have for you, plans not to harm you, but to make you prosper. Malimot man ng ina ang anak niya, hindi kita malilimutan. Ang dami nito! Ang dami nito! Ngayon, huwag nating sasabihin na hindi natutuparin ito ng Diyos sa buhay natin. Huwag nating sasabihin na binabaliwala na ito ng Diyos sa buhay natin. Hindi po pwedeng mangyari yon. Ano, dahil lang may mga problema tayo? Hindi po pwedeng mangyari yon. Hebrews 13 verse 8, Christ is the same yesterday, today, and forever.
Isaiah 40 verse 8, the grass withers, the flower fades, but the word of the Lord will stand firm forever. Malachi 3 verse 6. For I, your Lord, do not change. At di ba't sinabi sa atin ng Panginoon, sa pamamagitan ng propeta, I have loved you with an everlasting love. Ano yung everlasting? E di, mahal tayo ng Diyos noon, mahal tayo ng Diyos ngayon, at mahal tayo ng Diyos habang panahon. Hindi magbabago kailanman yun. Walang expiration date yun. Kaya ganun din ang kanyang pagtulong. Father, bakit nangyayari sa akin ang mga problemang ito? Katulad ng sabi ko nung Lunes, wag nating limitahan ang Diyos. Nililimitahan natin ang Diyos. Kasi iniisip natin, kumikilos lang ang Diyos sa buhay natin when everything is fine. Kapag wala tayong problema, ano yun? Kapag meron tayong problema, hindi na siya kumikilos? Yung bang nanay mo, hindi kikilos sa oras ng matinding problema mo? Hindi nga ba't yung nanay mo o ikaw mismo, pinaparamdam mo ang pagmamahal mo sa isang taong mahal mo sa oras ng matinding pangangailangan nito? Sa oras ng ating matinding pangangailangan, doon pa mawawala ang Diyos? Hindi ganun ang Diyos. Tumutupad sa kanyang salita ang Diyos. Yan ang sabi ko dun sa tatay nung, natatandaan nyo may tinulungan tayo na bata para magkaroon ng liver transplant? Yung akala natin hindi tayo aabot kasi kinakailangan na this month, certain months, ibiyahe na papuntang India yung bata. Kulang pa rin yung pondo. Akalain mo, 1.2, 1.3 million na raise natin. Hindi tayo nagbawas nun sa kolekta, ha? May mga nagbibigay talaga, hindi mo natin kakilala. Nagtitinda siya ng sabon dyan sa labas, may mga bumibili sa kanya na ang sukli ay hindi na kinukuha. Minsan o kadalasan, kahit wala siyang benta, binibigyan siya ng pera. Akalain mo. So ito na. Okay naman yung bata, masiglang-masigla. Kulit. Kaya lang, nito na diagnose ng may autism. Ang sabi nung ama, nakatext ko, sabi niya, Father, malayo po ako sa mag-ina ko. Naiyak lang po ako at ang tanong ko, bakit ganun? Lord, bakit ganun? Sabi ko sa kanya, naintindihan kita ha? Pagdadasal kita. Pero sana patuloy mong na-appreciate kung papaano ka tinulungan ng Diyos noon. Sana wag mawala yun sa isip mo. Kasi hindi magbabago yun. Kung natulungan ka ng Diyos noon, tutulungan ka rin ngayon. At tutulungan ka rin niya habang panahon. At kung nakasama mo ang Diyos noon na may matindi kang pangangailangan, makakasama mo rin siya ngayon. Sa iba't ibang mga paraan nga lang, pero ang importante, kasama mo pa rin siya sapagkat hindi siya magbabago ng pagmamahal sa iyo, sa anak mo at sa pamilya mo. Nagbigay siya ng message. Yan ang kanyang sinend with the caption, Lord, okay lang ako. Basta alam kong parte ito ng mga plano mo. Titiisin ko ang lahat. Samahan mo lang ako. Gusto ko yung part na alam ko. I know. Kasi, bigla akong naisip, ito rin yung sinabi ni Job. Nung mamatay sabay-sabay ang kanyang anak, nang bumagsak
suddenly ang kanyang kabuhayan at nang magkasugat-sugat ang kanyang katawan na halos kanya nang ikamatay. Yung nandyan na yung pagtatanong, bakit nga ba nangyayari sa akin ito? Wala naman akong inaargabyadong tao. Hindi yata ako iniintindi ng Diyos, kinalimutan na yata niya ako. Anong sabi ni Job? Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas, for I know my Savior lives. In other words, hindi ko entertainin yung mga sinasabi sa akin ng demonyo na kontra dito. I will stick to what I know. Ito ang alam ko, mahal niya ako, at kailanman hindi yon magbabago. Sana po, ganun din tayo. Let us stick by what or with what we know. Alam mo naman Alam mong mahal ka ng Diyos. Alam mo, siya ang mag-aayos ng buhay mo. Alam mo, mararamdaman mo rin siya kahit sa gitna ng problema mo. Alam mo na hindi mo kayang limitahan ng Diyos. Alam mo na hindi ka papapayaan ng Diyos. Alam mo yun. At pasisinungalingan ng demonyo. Kaya wag mong pabayaan na maniwala ka sa pagpapasinungaling ng demonyo dito dahil mahuhulog ka sa maling akala, sinasabi ko sa iyo. Doon ka sa sigurado. I know God loves me. Alam ko, parte ito ng plano niya para sa akin at sa pamilya ko. At sinasabi ko po sa inyo, sinisigurado ko sa inyo, whenever we stick by what and with what we know, hanggang dulo, nasabi ko sa inyo, mas mararanasan niyo ang pambihirang pagmamahal ng Diyos sa inyo. Hindi ako may sabi niyan, ang Diyos mismo. Ano sabi niya dito? Hindi ako naparito para pawalang bisa. Paraphrasing that, hindi ako naparito para magbago. And then what? Naparito ako to fulfill it. Hindi ako naparito, paraphrasing it again, para magbago sa inyo. Naparito ako para lubusin ko pa ang pagmamahal ko sa inyo. Marami pa akong gagawin. Marami pa akong plano. Just stick to what you know at hindi ako magbabago. Yes, po pwedeng marami ang mawala, pero mas marami siyang ibibigay na grasya para kahit marami ang nawala, makita pa rin natin mas marami siyang biyaya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misa. Huwag tayong mahulog sa maling akala sapagkat ikamamatay natin yan. Ikamamatay ng ating pananampalataya at pag-asa yan. At yun na ang simula ng kamatayan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat anak niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod,
Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, alam kong may magagawa ka. Alam kong diringgin mo ang samo ko. Tulungan mo po akong manindigan sa alam kong ito. Tulungan mo po akong huwag panghinaan ng kalooban sapagkat kapag nangyari yon, nahuhulog ako sa maling akala ko. Ayokong mamatay. Ayokong mawala ng pag-asa. Ayokong bumigay. Tulungan mo po ako na maniwala mula ngayon na mahal mo ako at yung pagmamahal mo mas mararamdaman ko sa oras ng matinding pangangailangan ko. Mayroong magandang mangyayari sa basta huwag mong pakakawalan yung alam mo. Kasi ang Diyos ay hindi magbabago. Kung lalapit ka kay Jesus, huwag mo siyang lilimitahan, ha? Kikilos at kikilos siya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mas tutuparin niya ang pangako niya. Mas ipaparamdam niya ang pagmamahal niya. Basta doon ka sa alam mo, ha? Sa pananampalataya. Huwag mong pabayaan na pasinungalingan yan ng demonyo. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Jesucristo na naglingkod sa taong mahal, buong puso ang sarili mo'y inialay. Aking buhay pagpalait bihagi upang iyong alipin, manatili sa pag-ibig mo, Panginoon. Munting ang handog ko sa iyo, sa tingin mo halaga higit sa ginto, pagkat Diyos ko tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Jesucristo na naglingkod sa taong mahal, buong puso ang sarili mo'y inialay. Aking buhay pagpalait bihagi upang iyong alipin, manatili sa pag-ibig
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan at kami ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay, pakundangan sa paghahain ngayon ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin, Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pag-asaluhan sa mga nagugutom at nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-ugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nanawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdadasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang iyumao. Isama sina Joyce, Tasing, Louie, Nicole, Dionga, Maria Jose Relito Erickson, Corinne, Joselito Percy Cautiosa, Miguel Arsenio Sario Emer, Fredo Mark Ricky, Ada Dante, Oreo Iscapena Minelli, Sally, Rodolfo, Enrique, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos.
Isanose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at katihadya mo kami sa lahat ng masama. Iling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng
ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Snares of the dark, oh Lord, save my life, be my strength. That I call from the snares of the dark, oh Lord, save my life, be from the snares of the dark, oh Lord, save my life, be my strength. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ang aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang sa ikapagiging dapat namin sa mga pangakong ibibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Bira ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Lalong-lalo na ngayon na medyo mas humihirap ang buhay. Kaya maraming pong salamat sa mga tulong na binibigay ninyo para patuloy din tayo makatulong sa iba. Salamat po. Wala po munang papalakpak.
pagkatapos ng misa. Thank you. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis sa iyo hanggang langit. Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang